sa trabaho at gutom na sa maghabong pagtatrabaho pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group
would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa iyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi, Luz Biminda. Ang oras sa udyat, alas 8:47 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre sa inyong programang Tropa, dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At syempre ako inyong magiging kasama, mga katropa, Rosel Lopez at your service, no? At medyo ginabi tayo dahil meron tayong inayos, may nilakad tayo. Okay, so mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat at sana yun maganda at hindi umulan. Medyo umulan lang kanina, medyo maaga pa pero naman hindi nagtuloy at yun maganda ang ngiti ni Haring Araw na maghapon at sana ay magtuloy-tuloy na ganyan kahit huwag naman masyadong mainit. At bueno mga kaibigan, mamaya siyempre aalamin natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon buhat po sa ating katropa doon na weather specialist si Veronica Torres. Maya-maya lang po yan. At syempre tutungay din natin sa inyo yung ginawang pagtalakay ni Admin Corixman ng One Gun Pilipinas yung tungkol po doon sa women empowerment. Ano ho ba yun? Ano ba ibig sabihin nun? Yung pagpapahalaga ba natin sa ating mga kababaihan? Siyempre, ang ating mga ina, di ba? Mga babae yan. At siyempre, bukod doon, alamin natin kay Idol Corixman kung ano ba ang dapat gawin sa ating mga kababaihan. Yun nga, paano ang gagawin. So mamaya, malalaman natin yan sa kanyang gagawing pagtalakay. Okay, so mga kaibigan at happy trip no kay Barangay Kagawad na ning Cayetano Jr. ng Barangay Bayan-Bayan dahil nagpunta po siya sa Thailand. No, kasama niya yung kanyang pader. Yung kanyang father ay sinama niya sa Thailand at ipinasyal. Sana all. No, palakpakan niyo natin si Kagawad. Isipin mo, sarap nun pa trip na sa Thailand. Sarap nun. Yun, happy trip, no? At yun nga, sabi ko nga, sana all. Okay, bueno mga kaibigan, oras natin, may 10 minutos bago sumapit ang siyam ng gabi. At huwag na natin patagalin siguro, no? Diba, alamin na rin natin sa DOST Pag-asa ang lagay po ng ating panahon, no? Dahil nga maganda ang ngiti ni Haring Araw, kaya dapat alamin natin, no? Baka mamaya may LPA, bigla na lang tayong bulagain. Mamaya mayroong bagyo. No, alamin natin, diyan po sa DOST Pag-asa, sa pag-uulat po ng ating katropang si
Veronica Torres, no, para malaman natin yung lagay ng ating panahon, di ba? Huwag na natin patagalin. Ayan na, umpisahan na natin para magtuloy-tuloy na tayo. Pero mga kaibigan, narito po ang report. Magandang hapon, update na muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 12, 2024. Yung minomonitor nga nating low pressure area kahapon ay kaninang alas 10 na umaga, lumabas na ating Philippine Area of Responsibility at pagdating na alas 8 na umaga ay nagdevelop na at naging isang tropical depression. Kaninang alas 3 ng hapon, yung kanyang lokasyon ay nasa may layong 1,520 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Etong tropical depression na ito ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. Currently naman, ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin yung epekto sa may Luzon pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas area. Kaya asahan nga natin na magiging maulan pa rin Ilocos Region, sa may Batanes, Babuyan Islands, pati na rin sa may Zambales. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat natin sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division, patuloy ang paglabas ng mga thunderstorm advisory, heavy rainfall warning o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, asahan natin western section pa nga rin ng northern at western section din ng Central Luzon, posible pa rin maging maulan dahil yan sa southwest monsoon o habagat. Para naman sa nalalabing bahagi or sa Metro Manila and the rest of Luzon area, partly cloudy to cloudy skies with chances of localized thunderstorms. Although mas mataas yung tsansa ng mga thunderstorm western section ng Luzon area. Agwat ng temperatura for tomorrow, Metro Manila at Lawag 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Baguio naman ay 17 to 22 degrees Celsius at 25 to 35 degrees Celsius sa may Tugigaraw. 26 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi at 23 to 30 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Sa may Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius sa may Kalayaan Island. So for tomorrow, asahan naman natin Visayas at Mindanao area, fair weather conditions pa nga rin tayo, pero may mga tsansa pa nga ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius sa may Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius sa may Davao at Cagayan de Oro, at sa may Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, may kita nga natin Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, patuloy yung fair weather conditions, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Although western section pa nga rin ng Luzon area, particularly western section ng Northern at Central Luzon, posibleng maging maulan sa mga susunod na araw dahil pa nga rin sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, pinakamataas na temperatura abot ng 33 degrees Celsius, 17 to 23 degrees Celsius sa may Baguio at 25 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi. Visayas area, asahan nga natin Wednesday, Thursday, Friday, mga paunahing syudad, Metro Cebu, dito sa may Iloilo City, Tacloban City, at malaking bahagi ng Visayas, patuloy pa nga rin fair weather conditions. Wala tayong nakikitang mga weather system na posible magdala ng magdamagan o mga pangmatagalang pag-ulan. Kaya asahan na lang natin yung mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Metro Cebu, 25 to 33 degrees Celsius, agwat ng temperatura, 24 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo City at 25 to 32 degrees Celsius sa may Tacloban. Gayon din naman sa may Mindanao area, wala pa rin tayong nakikitang mga weather system na pwede magdala ng magdamagang mga pag-ulan or pangmatagalang mga pag-ulan, kaya asahan pa rin nga natin mga localized thunderstorms lang, lalo na tuwing hapon at gabi.
Sa Metro Davao, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura, 25 to 33 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:20 ng gabi at sisikat bukas ng 5:42 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres nagulat. Maraming salamat sa iyo, katropang Veronica Torres. Ayan. Nagatid po sa atin yung report ng Pag-asa sa oras na alas 8:56 po ng gabi, Philippine Standard Time. At yun nga, tulad ng sinasabi natin mga katropa, ay yan, at mas maganda, inalalaman natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon. Okay mga katropa, tuloy-tuloy tayo. Magandang gabi sa Mr. J, ang ating technical engineer na talagang dibdiba, no? Taos puso ang kanyang pagsusunog ng kilay sa kanyang pag-aaral. Tama yan, ika nga, kapag may nilaga, may tiyaga, may nilaga. So, aseso ka. Siyempre, makakapagtapos ka, makakakuha ka ng mas magandang trabaho, di ba? Hindi ka tulad ng iba dyan na katuga. Alam niyo yung katuga? Kain, tulog, gala. Ayun. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at huwag na nating patagalin. At itungay natin sa inyo yung pong ginawang pagtalakay, no? At pagpapaliwanag ni Idol Corixman dito po sa about sa ating mga kababaihan, no? Ito nga yung women empowerment, no? Ano ba dapat ang gawin natin sa ating mga kababaihan? Paano pangangalaga, paano pagtrato? Di ba? Alamin natin kay Admin Corixman ng One Gun Pilipinas at syempre mga kababaihan, huwag naman lalaki ulo nyo. No? Kung sakali kasi may mga kababaihan, ang kinakatulan, babae sila, ganyan ganito, etc. Huwag naman. Okay sa mga kaibigan, tungayan natin si Admin Corixman ng One Gun Pilipinas. At syempre, bago yan, no, magandang gabi muna sa ating mga kagunners, no, ating mga kagunners sa One Gun Pilipinas, at syempre ating mga netizen, yung ating mga Dabber Cats, yung ating mga kuya, ating bunso, at Friends of Eagles, at syempre partikular sa Central Luzon Region 45, Media Riders Eagles Club. Ayan. Oo, alam nyo, mga aspirant natin, dumating na yung ating isang aspirant buhat po sa barko, no, si Kuya Jun Roan, no, si Necesario, Roan Necesario, no, si Kuya Jun. Oo, at yun, at least magundumanda katawan Medyo tumaba ng konti si Kuya Jun. Pero talagang ganun. Siyempre, wala siyang gagawin sa barko, kundi nahandon, kain, tulog. Okay sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa oras na 2 minutos bago sumapit na alas 9 ng gabi. Abay, patungayan na natin yung ginawang pagtalakay ni Admin Corixman ng One Gun Pilipinas tungkol sa ating mga kababaihan. Narito po. Gandang hapon po sa ating lahat ng Sabado, mga kapatid, no? So, di-discuss tayo ngayon, ano? At napakahalaga nitong ating topic ngayon, mga kapatid ko, no? For that, pakishare po sa ating mga kapatid, no? Para makapakinig sila ng ating pag-uusapan ngayong hapon, mga kapatid ko, no? Opo. Ayan. So, ayan, nag-PM sa atin yung mga member, no? So, at ulitin natin bakit, ano, no? Bakit ba kailangan natin pag-usapan ulit itong women empowerment, mga kapatid? Opo, bakit ito mahalaga sa atin, no? Para wag tayong makalimot, mga kasama, no? Ipaalala natin sa bawat isa bakit may mga babae rito sa OJP, no, mga kapatid? This is very important, no? That's
kasama ito dun sa ating mga tinitindigan dito sa One Gun Pilipinas. Pasimula pa lamang po, ito ay sinasabi na palagi namin, no? Opo. We do not deprive yung mga babae, yung mga kababayan nating kababaihan, na sila po ay maging bahagi ng ating komunidad bilang mga responsible gun owner, mga kapatid, no? So maliwanag naman po yan sa pasimula, no, ng One Gun Pilipinas, mga kapatid. So share natin yung live ngayon, no? This is no? At may mga nangyayari kasi na kailangan nating ipaalala sa ating mga miyembro na may mga ganito tayong mga nasimulang mga misyon sa ating mga kapwa. Alam nyo, hindi lang po ito, no? Hindi lamang ito sa mga lalaki itong pag-aari ng baril. Naniniwala po kami dyan, ano? At marami nang pong pagkakataon. Marami pong magagaling nag-emerge nga na babaeng shooter ngayon, no? Marami na po, no? Mapabata, nasa hustong edad. Pumapasok na po sa sa competitive shooting, no? So ebidensya po 'yan. Nag-excel naman sila, nananalo po, mga kapatid. Makikita mo yung kanilang dedication do sa ginagawa nila, no? So siguro yung mga yan, mga sapat na pong ebidensya yan para po tayo ay makumbinsi na dapat yakapin natin sila papasok sa ating komunidad, mga kapatid, no? Huwag natin silang i-discriminate, no? So yan, at pakishare na lang po yung at supposedly mamayang gabi sana ako magla-live, no? Pero ay marami pong maraming PM tayo ngayon na nare-receive, no? At magbibigay linaw tayo, mga kapatid, no? Bigay linaw tayo sa mga bagay na may pagkaugnayan sa mga kababaihan natin dito sa gun community. Lalo na po yung mga nandito na sa loob ng OGP, mga babae, na kapatid natin, no? So yan, habang hinihintay natin yung mga tropa, pasensya na kayo, no? For the past few days po, daldal na tayo ng daldal sa live, no? Pasok pa uwi tayong trabaho, medyo minamalat na tayo, no? Pero alam nyo, kailangan pa rin talaga nating magturo at no? Ito, patuloy tayong gumabay sa mga kasama natin, no? At magpaalala, mga kapatid, no? Magpaalala tayo para wag tayong makalimot, no? Huwag tayong makalimot, ano ba tong mga talaga nating dapat unawain, intindihin at isaloob dito sa One Gun Pilipinas bilang bahagi ng ating grupo, mga kapatid, no? Ulitin ko po sa pasimula ng One Gun Pilipinas, alam na po ito ng mga naunang membro na kasama sa ating polisiya, sa ating advokasya, ang women empowerment, mga kapatid. So nung una po, ako mismo, sabi ko nga po, paulit-ulit ko sinasabi, humingi ako ng sorry sa mga kapatid nating babae. Nung una po, hindi rin po ako, wala rin sa pag-iisip ko na ipasok yung mga kababaihan sa grupo, no? Dahil alam niyo po, ang paniniwala ko po, nung una, ang mga baril ay para lang sa mga lalaki, no? So, ulitin ko ulit itong kwento na to, narinig na ng iba, pero siyempre po, yung mga bago ngayon, hindi nyo ito alam, no? So, ganun po yung thinking ko nung araw, no? Sabi ko, nung pasimula ng OGP na dapat puro lalaki lang, no? I'm sorry again sa mga babaeng nakikinig, no? Opo. At so hindi ko na po ulit yun, ano? Hindi na po yan kasama sa plano yung pagpasok ng mga babae. Opo. May mga babae no, nanonood lang din sa atin. May mga babae naman ang nanonood sa atin, no? Mostly parang mga kaibigan ng Admin AJ. Opo. Opo. So, nung siya pa ay DJ, klasiko pa, siguro, yung mga babaeng nanonood na yun, mga kaibigan na, kababayan ni AJ, no? Yun na nga po, dumating na tayo sa punto na, sinisimulan ko na po yung triad nung time na yun, no? Meron pong, member tayo na, babae, sister ko sa Apo, no? Si Sister, Christine, from Bulacan, no? Ano po yun, naka-schedule na turuan ko
together with Godwin Consejo, yung taga-Tondo po na member natin. So, dalawa po yung itatraid ko noon. Si Sis Christine, sis ko sa Apo na taga Bulacan OGP. At ito naman po yung taga-Tondo na si Godwin Consejo po, kapatid nating Muslim na taga-Tondo, no? So, anong nangyari po, sabi ko kay Godwin, sabi ko, sir, sunduin na lang kita dyan, sir, sa ano. Tondo, huwag ka na magmotor o mag-commute kasi medyo malayo po yung Topsgay, no? So, ang ginawa ko po, sinundo ko siya ng kotse, no? Along the way po, habang nagkikwentuhan kami ni Sir Godwin, may tumawag pong babae, no? Ito ba sa mga ba hindi nakarinig po ng kwento na to, no? I-review natin kung bakit napunta ang babae sa OGP, no? Po. Sabi ko nga sa inyo nung una, hindi po talaga pasensya na, I'm sorry girls, no, mga kababaihan natin, talagang hindi po talaga kayo kasama dapat sa OGP, no? Opo. Tuloy ko po yung kwento, no? Ito na po nangyari, habang nagdadrive ako, may tumawag pong babae, no? So, inaccept ko po video call, eh. Opo. Habang driving, naka-bluetooth po doon sa kotse yung cellphone, dadrive ako. Yung babae po, nagtanong kung paano mag-LTAP, ano? Sabi ko nga kay Godwin, no, nakita ni Godwin yan, no, nanonood siya. Kung saan ako nanonood. Ang ganda po ng babae, parang artistang babae, no? Parang artista po yung taga Bulacan natin kasama, no? Nagulat ako kasi sabi ko, may itsurang babae tapos gustong mag-LTAP, ano? So napapaisip ako, for what, no? Di, sabi ko, ma'am, ang una pong tanong natin, sabi ko, bakit po hindi yung asawa niyo ang kumuha ng LTAP, ng lisensya? Bakit po kayo? Ako. So, pasensya na ulit, girls, no? Ito na naman tayo. Kasi nga po, ang thinking ko, dapat babae, ang lalaki yung may baril, pagtanggol niya pamilya niya, di ba? Hindi po yung babae ang gagawa nun para sa pamilya, no? And, yun na nga po, sabi po nung babaeng member natin, sir, yung asawa ko po takot sa baril, eh. Nagulat na naman ako, sabi ko, lalaki takot sa baril, no? So, another question mark na naman po, no? Kasi nung una po, iba po yung thinking ko. Sabi ko, baka mamaya bumibili ng baril tong babae na to, may kaaway to. Alam nyo, marami pong pwedeng dahilan, no? Bakit? Na, kasi babae nga po, tapos bibili ng baril, eh, no? So, marami naglalaro na sa isip ko, no? Pero nga po, sabi niya, takot daw yung kanyang, yan, nanonood na si Sir Godwin, no? Salam po, Sir Corexman, good afternoon. Nanonood na si Sir Godwin. So, to cut the chase, no? Sabi kong ganun, ma'am, kapo, bakit naman po yung kailangan ng baril, ma'am? Sabi ko, bakit hindi yung asawa niya? Sabi niya, takot sa baril ng asawa niya. Pangalawa daw po, yung asawa niya, every Friday umuwi, aalis ng Monday. So, every day daw po, wala sa bahay nila yung, yung asawa niya. So, naiiwan po sila ng anak niya tsaka yung kanyang kasambahay, no? So, yung anak niya na dalagitan na rin, So, ito. So, tapos, sir, itong bahay namin, nasa gitna kami ng ganito. Malayo yung, kasi tinanong ko, malayo ba presinto, malayo barangay, malayo po lahat, no? So, ang ginawa ng babae siguro to convince me, lumabas po ng bahay, pinakita yung bahay nila, no? So, yun, dalawang palabag, may dalawang sasakyan, maluwag po yung area, no? Pero sa gabi, pag inimagine mo, napakadilim siguro nung area na yun, no? So, sabi ko, something po ito, delikado nga po, no? Ibig sabihin yung babae, she's thinking of her security and her family, no? Kaya matalinong babae yun kasi she's she's preparing, no? Kung ano man ang mangyari, at least maprotektahan po niya yung sarili niya at yung mga anak niya doon sa bahay. Dahil wala po ang padre de pamilya, no? So, madaling salita po, ayun na nga po, tinuruan natin kung paano, kung ano niyang gagawin niya, i-click mo si ganito, si ganito. After ng conversation, pagpatay po ng cellphone, napaisip na po ako, sabi ko, mali yata yung mali yata yung aking pananaw, no? So, ayan, alam ng Sir Godwin yan, no? Kasama ko siya ng oras na yun, no? Naka-video call kami ng babae. So, nagbago po, habang nagdra-drive ako, may naglalaro na sa isip ko na sabi ko, dapat may kasama rito sa OGP yung women empowerment, no? Na advocacy natin. Isama natin sa advocacy yung women empowerment. Kailangan din nila ng baril. So, madaling salita, mga kapatid, ako po ay sarili ko na po ang sumagot do sa aking aking maling mga sapantaha, no, na
guns is not only for boys. Hindi lang po ito pang lalaki, pang babae rin. No? Ayun na nga po, nag-usap na kami ng admin AJ. Sabi ko, Jay, kailangan natin ng babaeng leader, no? Opo. Kailangan natin ng babaeng tatayo para sa atin, no? Maghanap ka, Jay, sabi ko ng pwede nating titindig para sa women empowerment. Yun na nga po, at kaswerte natin, dumating po ang ating kapatid na Doc Lisel Miso. Yan. So, in-explain natin sa Doc Lisel kung ano yung no? I hope ma'am you're watching. Kung ano yung no? Si Ma'am Miso. I hope ma'am you're watching. So, sana nanonood si Ma'am Lisel, no? So, ayan na nga, sabi natin, kailangan natin ng titindig para sa women empowerment. So, here comes Doc Liso. Pinaliwanag natin sa kanya kung ano po yung advocacy ng OGP at sabi namin, ma'am, kailangan ka po namin kasi kailangan namin ng babaeng leader, no? At so happen, Ma'am Miso is she was in Mindanao, no? She's in Mindanao right now naman, nasa Mindanao ang Ma'am Miso. So alam niyo po, si Ma'am Miso, hindi nag-atubilian. Sabi ko, ma'am, kako, at least help us, no? We need you para sana po mapalaganap itong advokasya ng One Gun Pilipinas. Kasama po rito ang women empowerment. So, hindi po nagdalawang isip ang Ma'am Miso, no? Nag-yes po yan, no? Sabi ko, ma'am, pasensya na kayo, wala tayong pera at wala tayong sa inyo, maitulong pang pinansyal kung kayo ay gagalaw. At ito po muna tayo, trabaho muna, mga kapatid. So, alam nyo, napakabait ng itong kapatid nating babae na to ni Ma'am Miso. Talagang nag-work, talagang win-work out po niya, no? Actually, yung mga leader diyan, sila Sir Arnel Gocong, Dante Talavera. Product po yan ni Ma'am, Ma'am Miso, no? Alam niyo po, at very ka-proud kami na si Doc Miso ay nandito sa atin. Hindi po kami nagka-problema diyan sa mga leaders natin sa Mindanao, no? Wala po, hindi kami binigyan ng yan sa national ng sakit ng ulo. Ever since po nagsimula ang Davao, no? Ang Cotabato area na yan. Wala po naging problema diyan, no? Wala po kami naging smooth po ang leadership ng mga yan. Mr. Arnel Gocong, Dante Talavera, Ma'am Lisel Miso, wala pong problema. Talagang galaw lang ng galaw sila, no? Project, everything. Ginagawa po nila lahat ng nasa nasa ating plataforma, no? Sa mga panukala po ng OGP, no? So, ito po, Ma'am Miso, wag ikalalaki ng ulo mo, no? Kami po ay, saludo po kami sa inyo sa national kasi you prove yourself, no? Pinatunayan mo na yung women empowerment, no? Ay yung mga babae na kayo po ay pag kayo ay pinalakas at pinagkatiwalaan, kayo po ay may ibubuga, no, mga babae, no? Proud po kami na Ma'am Lisel, nandito po kayo sa One Gun Pilipinas, no? Opo. Yun po. Ang Ma'am Lisel Miso ay isa sa mga magandang patunay na ang kakayanan ng babae, ng lalaki ay kaya rin tapatan ng mga kakayanan ng mga lalaki ay kayang tapatan ng mga babae, mga kapatid. Dahil dyan, mga kapatid, dahil po dyan, dapat po at nararapat lamang po na sila ay bigyan natin ng mataas at nauri ng pagrespeto at paggalang, mga kapatid. Sana po naintindihan nyo ang sinasabi natin, ha? Uulitin ko po, dahil po dyan sa kanilang mga pagpapatunay na sila po ay may kakayahan din na katulad natin bilang mga lalaki. Baka nga minsan kaya pa nila tayong higitan, ha? Nararapat lamang po na sila ay bigyan ng respeto at paggalang. Siguro naman po walang magdi-disagree dyan sa sinasabi natin, mga kapatid, no? Wala naman po siguro, mga kapatid, no?
Kaya po namin sinasabi ito sa inyo mga kapatid. Lalo po yung mga bagong pumapasok sa OGP. Hindi po natin gusto na tayong mga member ng OGP mga kapatid ay i-disregard natin itong mga babaeng membro natin or madaling salita yung maging ano po tayo sa kanila, unruly. Opo, wag tayong maging ano sa kanila, no, yung wag natin silang i-discriminate, wag natin silang madaling salita, wag natin silang bastusin mga kapatid. Yan po. Yun lang yun. Wag natin silang bastusin, igalang po natin yung mga babae sa OGP, no. Kahit po yung mga babae na wala sa OGP, bigyan na po natin sila ng respeto, no. Huwag natin sila brasuhin mga kapatid. Huwag natin silang brasuhin, huwag natin silang puwersahin, huwag natin silang ipahiya mga kapatid. Maging gentleman po tayo, no. Alam nyo mga kapatid, no, bakit ko sinasabi ito? Ang mga babae po kasi ay hindi katulad natin, no? Physically po, malaki na pinagkakaiba eh. Yung lakas ng katawan natin, muscle natin, tignan nyo, braso ng babae sa braso natin, ibang-iba na, no? Doon pa lang po, mga kapatid, no? Tapos yung pag-iisip natin, no? Sa pag-iisip ng babae. Alam niyo po, ang babae pa iba-iba isip niyan. Ang babae ay minsan unstable po talaga sila mag-isip, no? Kaya nga yung topic namin ni Tads Daily, no, yung paano mo yung how will you going to yung pag-iisip ng babae. Paano mo i-handle? Mahirap po, no? Talaga mahirap, no? Lalo pag yan ay may period, may mga pinagdadaanan. Dagdag mo pa diyan yung mga tinatawag na postpartum, no? Yung nanganak sila, magkaroon ng physical changes sa kanila, no? Marami pong factors po na nagiging dahilan ba't gano'n ang babae, no? Sabi ko nga sa inyo, pag period yan, nag-iiba yung mood niyan, no? Pag nanganak na po yan, nagkakaroon ng kadalasan, nagkakaroon sila ng postpartum, no? Yung after giving birth, yan po yung anxiety or depression na dinadanas ng isang babae, no? So, dapat po unawain natin yung mga kababaihan natin, no? Lalo po doon sa mga kasama nating married, no? Opo, kaya nga meron kami ni Tads Daily ng Fixing a Home by Fixing the Man, no? Pinapatatag namin yung, yung mga lalaki. Yun po yung topic ng Fixing a Home, Fixing the Man, no? Yan, minsan, pasensya kayo, sineshare ko dyan sa OGP kasi nga, baka naman sakali, no? At medyo may mapulot din po tayo dun sa mga topic namin ni Tads, that is out of na yun, hindi na po walang kaugnayan sa baril, pero naniniwala po ako na sana may manunood at may makukuha rin naman pong aral mga kapatid, no? But then again, ayun na po, ini-emphasize natin dito yung paggalang at pagrespeto sa mga babae. Habaan po natin yung pangunawa sa kanila, no? Po. Lalo po dito sa loob ng OGP, no? Mortal sin po sa ating ganunin natin yung mga babae. Kasi unang-una po, kasama sa advocacy natin ng women empowerment, no? Suportahan po natin yung mga kapatid nating babae, no? Alalayan natin sila. Yun naman po yung mission natin, no? Kahit lalaki, alalayan, gabayan, tulungan sa abot ng ating makakaya, no? Pero hanggat maaari po, huwag natin silang atakihin at walag natin silang, alam nyo, nakakalungkot po, no, mga kapatid, na kami po sa uniform service, explain ko sa inyo, no? Ako po, ilang seminar po ng gender awareness and development, gender sensitivity, ang dami pong training diyan para how we deal with female co-worker or personnel na kasama namin sa workplace, no? Kaya ang dami pong seminar niyan. So much so with kami nga mga nasa uniformadong hanay. Kasi siyempre po, alam nyo, dyan madalas, before, nung araw daw, dyan daw madalas ang sexual harassment sa uniform service. Nung araw, yun ang kwento po. So, kaya ang nangyayari po ngayon, talang binubusog po sa mga seminar, sa GAD, o Gender Awareness and Development, yung mga gender sensitivity, yan po yung mga seminars na
madalas po na kinakandak sa mga uniform personnel agencies and units, no? Opo. Para alam niyo po, igalang natin yung mga kababayan at alam natin yung mga batas na pumuprotekta sa kanila. Mga kapatid ko sa uniform service na nandito po sa One Gun Pilipinas. Higit sa lahat, sa civilian, mas alam natin ito dahil halos lahat naman tayo dumadaan sa God training. Sa gender sensitivity courses, no? Minsan yung mga civilian, maintindihan natin yan kasi hindi naman po, wala po silang tinatawag na continuous na education regarding sa ganyan, no? Lalo sa social dealings. Pero tayong mga uniform personnel, mas maging gentleman po tayo, mga kapatid. Mas maging gentleman tayo at mas habain natin yung pangunawa sa mga babae. Ini-expect po yan sa mga katulad nating nasa uniform service, no? Sana maasahan namin ito, mga kapatid, na ganun po yung sabi nga nila yung mga babae, nilalagay daw sa pedestal yan, no? Ito, i-empower natin sila, mga kapatid. Huwag natin sila i-disdain, no? Huwag natin sila, Ayan, tama si Sir Jimbo Quezon. Yes to women empowerment. Kaya nga yan lang, sa Rizal lang po, you will notice, alam nyo, sa Rizal, member yung lalaki, member din yung babae, yung asawa, no? Alam nyo bakit po namin ini-encourage na ganito, pati yung asawa isama na sa firing range, no? Alam nyo po, nagiging bonding din ng family, no? Kaya nga sabi natin dito, at pati anak, meron pong nasa Takarami Arcade ako, isang ban po ng sasakyan, nagpa-picture sa akin, puro OGP sila lahat, ano? Yan, natawa po ako kasi yun yung literal na, One Gun Pilipinas family, isang ban na pamilya, puro OGP, nanonood sa atin, no? That was last year, alam nyo, pagparada ko ng motor, yung motor ni Mrs. Sandal ako nun, yung kanyang Honda Rebel, no? Namukaan ako nitong mga, bumaba po ng ban Sir Corix, OGP rin kami, nagpa-picture po doon sa tulay po rin sa may Karami Arcade, may tulay po doon sa baba, doon po ako nagparada ng motor Andun po yung ban ng isang pamilyang OGP, mga kapatid, no? Nagpa-picture po sa akin doon. Yung literal na OGP family, no? Parang ang daming babae doon, isang pamilyang OGP. So yan po, ayan, nakikita nyo yung Rizal, pag may activity, pati mga asawa, naka-jersey ng OGP Rizal yan, kasama namin yung mga asawa nila. Nagiging banding pa po ito ng pamilya. At kasama yung ating mga misis. At yung mga asawa, syempre, at least alam nila kung nasaan yung asawa nila, kasama pa nila. So this is the beauty of it, no? So, walang diskriminasyon. Sama nyo asawa nyo sa trial, walang problema po yun. Gusto rin namin, member yung asawa nyo. Kasi minsan may iiwan kayo, yung babae, ang proteksyon na lang niya, yung baril din niya. Pag wala na po yung lalaki, yung asawa sa bahay. No? Julius Miguel Saludes, mabuhay One Gun Pilipinas. Hindi naman po ganun kahirap na itong ating gustong ipatupad, mga kapatid, na igalang po at irespeto ang mga kababaihan sa OGP, no? Kahapon lang po, tinapik ko na sa inyo yung kahalagahan ng relasyon, mga kapatid, no? Yung relasyon natin sa mga tao, no? So, when you say mga tao, it includes yung mga babae, mga kapatid. Lahat ng tao sa paligid natin. Hindi sinabing irespeto mo lalaki lang o irespeto mo kasi senador yan, congressman yan, barangay chairman yan. Hindi po natin tinitignan yung estado sa buhay dito sa OGP. Kasi po tinitignan natin dito pagkatao na po, no? Tama kanina Kuya Oscar, no? Kuya Oscar de los Reyes. Kaya tayo nagsasalak, sabi niya, Sir Coris, kasi nga hindi na natin tinitignan kung sino yung tao, tinitignan na natin yung pagkatao. Malaki po pinagkaiba nung sino ang tao at yung pagkatao, no? When you say sino yung tao, yung kanya social status, no? Kung sino ba siya. Kaya na nabanggit kong mga tao, no?
sa mataas na posisyon. Pero pag nag-usapan na natin yung pagkatao, wala pong tinitignan na social status yun. Hindi yun kailangan ganito ka, ganyan. Hindi po. Kahit po nandun kayo sa pinakamababang antas ng pamumuhay, pero ang pagkatao po ninyo ay maayos. Yayakapin namin kayo papasok dito sa OGP, mga kapatid. Sana po nagkakaintindihan, mga kapatid, no? Hindi po kami tumitingin dito ng social status, no? Sa una pa lamang po, yan po sinasabi namin. Ako po mismo, mababa lang po ang rango ko, mga kapatid. Opo. Yan, si AJ, sabihin, magbababuhi lang yan, no? Alalay lang yan si AJ. Po. Kaya ko po jail officer 3 lang po. Mababa lang po ang kalagayan. Hindi po ako opisyal, no? Opo. Hindi ako junior officer ng BJMP. Ako po staff sergeant, jail officer 3 lang po ako, mga sir, mga ma'am. Sino po ako para tignan ko yung mga kalagayan sa buhay na kailangan ganito, kailangan ganito, hindi po yun. Tama ang Kuya Oscar de los Reyes. Ang tinitignan natin, hindi sino yung tao. Ang tinitignan natin, pagkatao, mga kapatid. Masarap po mabuhay, mga ma'am, mga sir, no? Pag tayo po ay may maayos na pakikitungo at pakikipagkapwa-tao. Po, maraming kaibigan, no? Ito, magsusunod na apatyo, 30th apatyo, magkikita-kita na naman tayo doon, mga kapatid, no? Magsasama-sama na naman tayo, kwentuhan, kulitan na naman yan doon sa MOA, no? Masaya ito, mga kapatid, masaya ito. Ganun lang po tayo dito sa OGP, magturingan, sabi ko nga po, second family tayo. Ito ay extension ng ating bahay paglabas natin kasama yung OGP members, pangalawang pamilya, mga kapatid. So, kung pangalawang pamilya natin ng OGP, igagalang po natin yung mga kasama natin dito. Huwag natin silang atakin, huwag natin silang bulin, huwag natin sila iran. Igalang din natin yung opinion nila, no? At kung may mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, pwede naman pong pag-usapan yan, mga kapatid. I-settle natin, no, nang nakaupo, no? So, yun po yung value nitong women empowerment. Bakit kailangan nating bigyan ng paggalang ang ating mga kababaihan. Hindi lamang sa loob ng OGP, maging sa labas ng OGP. Maski po sa araw-araw na pamumuhay natin. No? Lahat po ng anak natin, babae, asawa natin, yung tagalinis ng lugar mo na yung janitor dito sa condominium na babae, no? Guardiang babae, no? Yung tindera roon sa Walter Mart, no? Yung tindera nung kumakain ng Paris dyan sa tabi ng EDSA na kinakainan namin ng anak ko. Huwag po tayong gagalang lang dahil sa social status ng tao na siya ay ganito, siya ay ganyan. Subukan po natin, bigyan natin ng respeto ng lahat ng taong kausap natin sa araw-araw. Ewan ko po kung di kayo maging masaya at maging masaya yung mga taong kausap nyo sa araw-araw. Imposible naman po yung ginalang nyo na sila, babastusin pa sila, no? Although may mga instances din pong ganun, meron din. Pero bihira po yun. Pag kayo po ay nagbato ng paggalang, ibabato pabalik paggalang at respeto rin, no? So much so with yung mga taong nasa mataas na kalagayan, no? Yung mga taong nasa mataas na kalagayan o status, mas nag-e-expect po ang ordinaryong tao na kayo po ay kagalang-galang, no? So, dapat mag-reflect po yun sa behavior natin, mga kapatid, no? Mag-reflect po yun, makita sa atin na yung ating status, yung ating rango, yung ating posisyon ay deserve natin. Kasi tayo ay maayos na tao at mabuting tao. Kaya tayo nakarating sa pwesto na yan, no? Kung saan man tayo ngayon.
Ayan, nasunod ang aking may bahay, si Bean Mags Velasquez, no? Ingat sa trabaho, ma'am. Yung misis ko po, duty po yan. Bukas na yan uuwi, no? Pag-ingat ka dyan, misis, sa trabaho, ha? Oo. At ayaw mo, pagpe-pray kita na you will be, safe yung iyong 24 hours duty, ma'am. So, yan. Ayan, yung misis ko, no? Yan, matapang yan, no? Oo. Pero, dinagalang ko yung aking misis, no? Oo. Nire-respeto natin yung ating mga asawa. So, lahat ng ating mga desisyon, hanggat maaari, alam nila, no? Yan. Kaya, pag yung misis ko, di pa ako umuwi, nagsiselfie ako. Oo. Ito mga kapatid, mga kalalakihan, kapatid natin, no? Para yung mga asawa nyo, hindi nag-aalala na kung saan-saan kayo nagpupunta, no? Yan ang ginagawa ko kay misis, no? Minsan kasama ko yung sa trabaho, nagsiselfie akong ganyan, o yan, o. Okay, umuulan kasi, nandito kami sa Alam nyo, hindi natin ginagawa yan dahil takot tayo sa asawa natin. Ginagawa natin yan para makampante yung mga damdamin ng mga asawa natin, no? Na we are not doing something, yung PC. Oo. So, ibig sabihin, ginagalang natin yung mga asawa natin, kaya pinaparamdam natin sa kanila na you don't have to worry kasi hindi naman, ito kami, dito ako ngayon, kasama ko yung trabaho, umuulan kasi kaya hindi ako nakauwi agad, nandito kami sa tabi ng gasolinahan o sa tindahan, nagpapatila ng ulan. Inform natin yung mga wives natin na ganoon, wag po yung parang ibabaliwala nyo sila, nag-aalala yan o kung ano-anong pumapasok sa isip niyan. Lalo itong mga misis nating mahilig manood ng telenovela, nako, Diyos ko po, hindi ka umuwi ng maaga kung ano-ano naiisipin yan, mga kapatid. No? Ito, yan dito po yung biro, mga kapatid, totoo ito. So, ikampante natin yung mga isip ng asawa natin na tayo ay faithful, no? Sa kanila. So, mawawala yung agam-agam na nila na may ginagawa tayong kalokohan, no? O, kaya itong mga misis na mahilig manood ng telenovela, no? Baka minsan nasosobrahan na po kayo at naiisip nyo mamaya yung asawa nyo, ganun ang ginagawa, no? So, mahirap yan, mga kapatid, no? Yan, together we care, sabi ni John Francisco. So yan, ayan po, hindi tayo takot sa asawa natin, bakit tayo nagre-report, no? Nagre-report tayo, mga kapatid. O ito, ewan ko, tumatawa na yata si John Francisco sa sinasabi ko, no? Ito si Julius Miguel Saludes from Hong Kong. Ginagawa natin yun para makampante yung mga damdamin ng asawa natin na wala tayong ginagawang something fishy, no? Opo, yan ay paggalang at pagrespeto sa damdamin ng ating mga misis, ng mga ating asawa, no? Yung, ano ba yung description ng asawa? Yung ating kaisang dibdib, no? Yan. Opo. Tama po, sir. Tratuhin natin ang janitor kung paano natin tratuhin ang manager. That's good. Alam nyo, yung manager at saka yung janitor, pares yan human being, mga kapatid. Tao yan, no? Oo. Yung aso nga, minamahal natin yung aso natin, yung pusa natin, tao pa kaya, no? Ganun po, yun, Sir Luer G. Anderson, ay kapatid ko sa Iglesia ni Cristo pala, ito si Sir, no? So, yun po. Huwag po tayo maging harsh, mas malupit sa mga babae, no? Higit tayong binigyan ng lakas at kapangyarihan para tong mga babae na to ay ating protektahan, mga kapatid, no? Maging sa pag-aasawa, mga kapatid, ano ba ang aral sa atin ng Diyos, no? Ang sabi ng Diyos, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asa-asawa, di ba? Ang sabi naman ng Diyos, mahalin ninyo ang inyong mga asawa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang church. So mahalin mo ang asawa mo na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang simbahan, sa kanyang church, sa kanyang iglesia, no? Iglesia is church, mga kapatid. Baka ma-misquote nyo ako, no? Iglesia is church. Yan po ang sabihin ng iglesia. Simbahan o sambahan. Igalang lang natin yung mga babae. Sana dito sa Wangan, Pilipinas, hindi po tayo kakitaan ng mga ganyang klaseng yung
yung discrimination at saka yung alam nyo yung dinidisdain, alam nyo yung paano ba tagulogin tong disdain na ito, yung parang mababa na uri pala ang tingin natin sa mga babae, no, na disdain, no, looking down, ang ibig sabihin ng disdain parang we look down to this no, we look down to these female figures, no, itong mga kababaihan, no. Huwag natin silang tignan na mababa, na tayo ay supreme, tayo yung mga lalaki, no. O, baka mamaya, yung ganyan thinking natin yun, baka hindi talaga tayo tunay na lalaki pag ganun tayo mag-isip, no? Opo. Kasi po, yung tunay na lalaki, wala pong iniisip yan na ako ay above sa lahat, no? Kasi ang tunay na lalaki po, kilala nyo yung sarili nyo, mga sir, mga ma'am, mga kapatid naming kalalakihan. Kung tunay ka na lalaki, kilala mo sarili mo na lalaki ka. So, you do not need to prove something, na hindi mo kailangan patunayang lalaki ka, no? Bakit pa po, no, mga kapatid, na simple lang po yan, no? Alam nyo, mas hinahangaan po yung mga lalaking maginoo, no? Ito, biro nga nung kanta, no? Maginoong medyo bastos, sabi, no? Pero alam nyo po, wag na yung bastos, no? Maginoo na lang, mga kapatid. Ako po, hindi naman ako magandang, hindi naman tayo gwapo, no? Actually, ang daming bash nga sa akin, kamukha ko raw si Diwata, no? Mukha daw akong tukmul, sabi mo. Nagsasalita sa social media, mukhang tukmul, no? Very confident daw akong magsalita. Hindi naman daw, mukha naman daw akong tukmul, no? Mukhang tuko, yan. Kamukha daw ako ni Diwata. Yung mga sinasabi ng mga ano, no? Critics natin, yan. Pinurumot ko na yung buzzer. Ginawa na natin silang critics para tumaas yung uri nila, mga kapatid, no? Critics na lang, no? Pero sa awa naman ng Diyos, pinakasalan naman ako ng misis ko, no? Opo. Si misis ko, maganda naman yung asawa ko. Hindi naman ako pogi, no? Hindi tayo gwapo, hindi tayo matipuno, no? Opo. Pero, bakit naman ako nagustuhan ng asawa ko, no? Yun po yung ibig ko sabihin, mga kapatid, no? Any rate, minsan po, hindi po, yung physical natin is just ano yan, tumatanda po yan, mga kapatid, no? Yung appearance natin, no? Yung mga muscle na malalaki pagdating ng araw, liliit yan pagtanda, no? Yung magandang kutis, kukulubot, no? Pero tandaan nyo, mga kapatid, yan sinasabi natin palagi. Pagtanda mo, lahat yan, mawawala lahat ng ganda. Sariwang balat, ala. Pero yung laman po ng puso ninyo, mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi yun na po yung pagkatao. Yung itsura po, superficial lang yan, panlabas yan. Tayo po ay susukatin kung ano po yung laman ng puso natin. At ano ba ang nagawa na natin para sa kapwa natin tao? That's the essence of life, mga kapatid. Ano yung purpose mo bilang tao? Yun po yung doon, tinitingnan. Ano bang nagawa mo na para sa kapwa mo tao? Para sa bayan mo at para sa Panginoong Diyos, no? Sana mga kapatid, na-emphasize ko sa inyo itong topic natin, sa live natin, tungkol po sa pagbibigay po ng paggalang at respeto sa mga kababaihan. Lalong-lalo na po sa mga member natin dito sa loob ng OGP. Huwag natin iparamdam sa kanila na second class sila rito sa grupo. What do I mean second class? Yung parang pangalawang ka lang, uri ka. Na this is the group for men only. Huwag po ganun sana. We should treat them equally, mga kapatid. Dapat po, as much as possible, hindi nila maramdaman na sila ay babae. Maramdaman nila na sila ay tao. Na sila ay, meron naman pong karapatan na tumanggap ng parehas na respeto kung anong tinatanggap na respeto ng babae, ng lalaki. Tanggapin din ng babae, mga kapatid. Napakadali pong intindihin ito, mga kapatid. Yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Napakadali po nito. Opo. Sabi ko nga, magpakatao lang po tayo, no? Ganun po sana, mga kapatid. So, yun. Si Sir Eduardo Senesio, yan, magandang hapon po. Si Tyron Jazz, magandang hapon, sir. Magandang hapon po. From La Union pala si Sir Tyron Jazz, no? Julius Miguel Saludes from Hong Kong, Alex Cabrales Cabiao, Charlie Tango, Sir Godwin, Ayala Andrew Carmelo. Yan, magandang gabi sa inyo, mga sir, no? Ay, magandang hapon po. Si Sir Emil Cuento, no?
110 anniversary sa Iglesia ni Cristo. Magandang hapon po sa atin. So mga kapatid, yun po muna ang topic natin. Ano? Mamayang gabi po, pag makapag-live ako, alam nyo, ipag-uusapan natin yung, yung mga delay sa purchases. No? Mga delay sa purchases, yung mga nagiging problema pag bumibili tayo ng baril. No? I hope medyo mag-okay itong boses ko mga kapatid. Medyo hindi po na, makikita nyo basag yung boses ko. No? So ilang araw kasi tayong tuloy na tuloy nagla-live mga kapatid. Tuloy-tuloy po yung ating mga live para po sa paggabay sa mga kasama natin. No? So yun, tingnan ko po mamaya kung meron pa tayong energy para mag-live. I will take a rest for a while. No? Ang oras natin ay alas 3:02 ng hapon mga kapatid. So, try ko po mamayang gabi sana, kaya pa ng ating boses at may energy pa tayo, no? So, try ko po mag-live. Pag-usapan natin yung mga purchases, mga kapatid, na mga delay, anong nangyayari. Ay, don't do that, anak, ha? That is talking, okay? Don't do that, okay? Next time. So, yan. When I'm in camera, don't do that, okay? Good. So, yun. Sensya na po kayo at yung bata ay naglalambing at sinubukan tayo ng bubble gum, no? So anyway, ayan nga po, at mga purchases, pag-usapan natin mamaya kung kaya ko pa mag-live, mga sir, mga ma'am, no? At sana po itong pag-uusap natin ngayon, sana po ay tumimo sa ating mga puso't isip na bigyan naman natin ng pag-alang at respeto itong mga babae. Kung ano sana yung respeto at paggalang na binibigay natin sa kapwa natin lalaki, ibigay din natin sa kanila mga kapatid. Opo. Huwag natin iparamdam sa kanila na sila ay pangalawang uri lang. Na tayong mga lalaki ang dapat laging nasa no? Tayo lagi ang nangingibabaw. Sana po mabago yung ganyang mga pag-iisip natin mga kapatid. No? We treat people equally. Whether you're a man or you're a woman, sana ganun po. Hanggang Pilipinas family tayo mga sir, mga pamilya po tayo. Susiri ito, paggalang, respeto, disiplina. Yun lang po. Hindi po mahirap sundan mga kapatid. No? Hindi po mahirap. So much for that mga kapatid. At magandang hapon sa ating lahat. Ng Sabado. At tayo muna magpapahinga. No? At mag-ingat tayo palagi. Sana makapag-live mamaya. Mag-ingat po kayo. At to God be all the glory. Ingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Sa po ng ating pamilya. Gabayan niya tayo at ilayo tayo sa mga kapahamakan na mayroon ang mundong ito mga kapatid. Together we care po. Ang inyong lingkod po, Admin Corex. Magandang hapon po sa ating lahat ng Sabado mga kapatid. No? So, di-discuss tayo ngayon at napakahalaga nitong ating topic ngayon mga kapatid ko. No? For that, pakishare po sa ating mga kapatid no? Para makapakinig sila ng ating pag-uusapan ngayong hapon mga kapatid ko. No? Opo. Ayan. So, ayan, nag-PM sa atin yung mga member, no? So, at ulitin natin bakit bakit ba kailangan natin pag-usapan ulit itong women empowerment mga kapatid. Opo, bakit ito mahalaga sa atin, no? Para wag tayong makalimot mga kasama, no? Ipaalala natin sa bawat isa bakit may mga babae rito sa OGP, no, mga kapatid. So this is very important, no? That's kasama ito dun sa ating mga tinitindigan dito sa One Gun Pilipinas. Pasimula pa lamang po, ito ay sinasabi na palagi namin, no? Opo. We do not deprive yung mga babae, yung mga kababayan nating kababaihan, na sila po ay maging bahagi ng ating komunidad bilang mga responsible gun owner, mga kapatid, no? So maliwanag naman po yan sa pasimula, no, ng One Gun Pilipinas, mga kapatid. So share natin yung live ngayon, no? This is no? At may mga nangyayari kasi na kailangan nating ipaalala sa ating mga miyembro na may mga ganito tayong mga nasimulang mga
misyon sa ating mga kapwa. Alam nyo, hindi lang po ano ito, no? Hindi lamang ito sa mga lalaki itong pag-aari ng baril. Naniniwala po kami dyan, ano? At marami nang pong pagkakataon. Marami pong magagaling nag-emerge nga na babaeng shooter ngayon, no? Marami na po, no? Mapabata, ano, na nasa hustong edad. Pumapasok na po sa ano, no? Sa competitive shooting, no? So ebidensya po 'yan. Nag-excel naman sila, nananalo po, mga kapatid. Makikita mo yung kanilang dedication do sa ginagawa nila, no? So siguro yung mga yan, mga sapat na pong ebidensya yan para po tayo ay makumbinsi na dapat yakapin natin sila papasok sa ating komunidad, mga kapatid. Huwag natin silang i-discriminate, no? So yan, at pakishare na lang po yung ano, no? At supposedly mamayang gabi sana ako magla-live, no? Pero ay marami pong ano, no? Maraming PM tayo ngayon na nare-receive, no? At magbibigay linaw tayo, mga kapatid, no? Bigay linaw tayo sa mga bagay na may pagkaugnayan sa mga kababaihan natin dito sa gun community. Lalo na po yung mga nandito na sa loob ng OGP, yung mga babae, mga kapatid natin, no? So yan, habang hinihintay natin yung mga tropa, pasensya na kayo, no? For the past few days po, daldal na tayo ng daldal sa live, no? Pasok pa, uwi tayong trabaho, medyo minamalat na tayo, no? Pero alam nyo, kailangan pa rin talaga nating magturo at magano, no? Ito, patuloy tayong gumabay sa mga kasama natin, no? At magpaalala, mga kapatid, no? Magpaalala tayo para wag tayong makalimot, no? Huwag tayong makalimot, ano ba tong mga talaga nating dapat unawain, intindihin at isaloob dito sa One Gun Pilipinas bilang bahagi ng ating grupo, mga kapatid, no? Ulitin ko po sa pasimula ng One Gun Pilipinas, alam na po ito ng mga naunang membro na kasama sa ating polisiya, sa ating advokasya, ang women empowerment, mga kapatid. So, nung una po, ako mismo, sabi ko nga po, paulit-ulit ko sinasabi, humingi ako ng sorry sa mga kapatid nating babae. Nung una po, hindi rin po ako, wala rin sa pag-iisip ko na ipasok yung mga kababaihan sa grupo, no? Dahil alam niyo po, ang paniniwala ko po, nung una, ang mga baril ay para lang sa mga lalaki, no? So, ulitin ko ulit itong kwento na to, narinig na ng iba, pero siyempre po, yung mga bago ngayon, hindi nyo ito alam, no? So, ganun po yung thinking ko nung araw, no? Sabi ko, nung pasimula ng OGP na dapat puro lalaki lang, no? I'm sorry again sa mga babaeng nakikinig, no? Opo. At so hindi ko na po ulit yun, ano? Hindi na po yan kasama sa plano yung pagpasok ng mga babae. Opo. May mga babae no, nanonood lang din sa atin. May mga babae naman ang nanonood sa atin, no? Mostly parang mga kaibigan ng Admin AJ. Opo. Opo. So, nung siya pa ay DJ, klasiko pa siguro yung mga babaeng nanonood na yun, mga kaibigan na kababayan ni AJ, no? Yun na nga po, dumating na tayo sa punto na sinisimulan ko na po yung triad nung time na yun, no? Meron pong member tayo na babae, sister ko sa Apo, no? Si Sister Christine from Bulacan, no? Ano po yun, naka-schedule na turuan ko together with Godwin Consejo, yung taga-Tondo po na member natin. So, dalawa po yung itatraid ko noon, si Sis Christine, sis ko sa Apo na taga Bulacan OGP, at ito naman po yung taga-Tondo na si Godwin Consejo po, kapatid nating Muslim na taga-Tondo, no? So, anong nangyari po, sabi ko kay Godwin, sabi ko, sir, sunduin na lang kita dyan, sir, sa Tondo. Huwag ka na magmotor o mag-commute kasi medyo malayo po yung Topsgay, no? So, ang ginawa ko po, sinundo ko siya ng kotse, no? Along the way po, habang nagkikwentuhan kami ni Sir Godwin, may tumawag pong babae, no? Ito pa sa mga hindi nakarinig po ng kwento na to, no? I-review natin kung bakit napunta ang babae sa OGP, no? Po.
Sabi ko nga sa inyo nung una, hindi po talaga pasensya na, I'm sorry girls, no, mga kababaihan natin, talagang hindi po talaga kayo kasama dapat sa OGP, no. Opo. Tuloy ko po yung kwento, no. Ito na po nangyari, habang nagdadrive ako, may tumawag pong babae, no. So inaccept ko po video call, eh. Opo. Di habang driving, naka-bluetooth po sa kotse yung cellphone, dadrive ako. Yung babae po, nagtanong kung paano mag-LTAP, ano. Sabi ko nga kay Godwin, no, nakita ni Godwin yan, no, nanonood siya. Kung saan ako nanonood. Ang ganda po ng babae, parang artistang babae, no, parang artista po yung taga Bulacan natin kasama, no. Nagulat ako kasi sabi ko, may itsurang babae, tapos gustong mag-LTAP, ano. So napapaisip ako, for what, no. Di, sabi ko, ma'am, ang una pong tanong natin, sabi ko, bakit po hindi yung asawa niyo ang kumuha ng LTAP, ng lisensya? Bakit po kayo? Ako. So, pasensya na ulit, girls, no? Ito na naman tayo. Kasi nga po, ang thinking ko, dapat babae. Ang lalaki yung may baril, pagtanggol niya pamilya niya, di ba? Hindi po yung babae ang gagawa nun para sa pamilya, no? And, yun na nga po. Sabi po nung babaeng member natin, sir, yung asawa ko po takot sa baril, eh. Nagulat na naman ako, sabi ko, lalaki takot sa baril, no? So, another question mark na naman po, no? Kasi nung una po, iba po yung thinking ko, sabi ko, baka mamaya bumibili ng baril tong babae na to, may kaaway to. Alam nyo, marami pong pwedeng dahilan, no? Bakit? Na, kasi babae nga po, tas bibili ng baril, eh, no? So, marami naglalaro na sa isip ko, no? Pero nga po, sabi niya, takot daw yung kanyang yan, nanonood na si Sir Godwin, no? Salam po, Sir Corexman, good afternoon. Nanonood na si Sir Godwin. So, to cut the chase, no? Sabi kong ganun, ma'am, kapo, bakit naman po yung kailangan ng baril, ma'am? Sabi ko, bakit hindi yung asawa niya? Sabi niya, takot sa baril ng asawa niya. Pangalawa daw po, yung asawa niya, every Friday umuwi, aalis ng Monday. So, every day daw po, wala sa bahay nila yung, yung asawa niya. So, naiiwan po sila ng anak niya tsaka yung kanyang kasambahay, no? So, yung anak niya na dalagitan na rin, So, ito. So, tapos, sir, itong bahay namin, nasa gitna kami ng ganito. Malayo yung, kasi tinanong ko, malayo ba presinto, malayo barangay, malayo po lahat, no? So, ang ginawa ng babae siguro to convince me, lumabas po ng bahay, pinakita yung bahay nila, no? So, yun, dalawang palabag, may dalawang sasakyan, maluwag po yung area, no? Pero sa gabi, pag inimagine mo, napakadilim siguro nung area na yun, no? So, sabi ko, something po ito, delikado nga po, no? Ibig sabihin yung babae, she's thinking of her security and her family, no? Kaya matalinong babae yun kasi she's she's preparing, no? Kung ano man ang mangyari, at least maprotektahan po niya yung sarili niya at yung mga anak niya doon sa bahay. Dahil wala po ang padre de pamilya, no? So, madaling salita po, ayun na nga po, tinuruan natin kung paano, kung ano niyang gagawin niya, i-click mo ma'am si ganito, si ganito. After ng conversation, pagpatay po ng cellphone, napaisip na po ako, sabi ko, mali yata yung mali yata yung aking pananaw, no? So, ayan, alam ng Sir Godwin yan, kasama ko siya nung oras na yun, no? Naka-video call kami ng babae. So, nagbago po, habang nagdra-drive ako, may naglalaro na sa isip ko na sabi ko, dapat may kasama rito sa OGP yung women empowerment, no? Na advocacy natin. Isama natin sa advocacy yung women empowerment. Kailangan din nila ng baril. So, madaling salita, mga kapatid, ako po ay sarili ko na po ang sumagot do sa aking aking maling mga sapantaha, no, na guns is not only for boys. Hindi lang po ito pang lalaki, pang babae rin, no. Ayun na nga po, nag-usap na kami ng admin AJ. Sabi ko, Jay, kailangan natin ng babaeng leader, no? Opo. Kailangan natin ng babaeng tatayo para sa atin, no? Maghanap ka, Jay, sabi ko lang, pwede nating titindig para sa women empowerment. Yun na nga po, at kaserte-swerte natin, dumating po ang ating kapatid na Doc Lisel Miso. Yan. So, in-explain natin sa Doc Lisel kung ano yung no?
I hope ma'am you're watching. Si Ma'am Lizelle. I hope ma'am you're watching. So sana nanonood si Ma'am Lizelle, no? So ayan na nga, sabi natin, kailangan natin ng titindig para sa women empowerment. So here comes Doc Liso. Pinaliwanag natin sa kanya kung ano po yung advocacy ng OGP at sabi namin, ma'am, kailangan ka po namin kasi kailangan namin ng babaeng leader, no? It so happen, Ma'am Miso is she was in Mindanao, no? She's in Mindanao right now naman, nasa Mindanao ang Ma'am Miso. So alam niyo po, si Ma'am Miso hindi nag-atubilian. Sabi ko, ma'am, kako, please help us, no? We need you para sana po mapalaganap itong advokasya ng Walgan Pilipinas. Kasama po rito ang women empowerment. So, hindi po nagdalawang isip ang Ma'am Miso, no? Nag-yes po yan, no? Sabi ko, ma'am, pasensya na kayo, wala tayong pera at wala tayong sa inyo, maitulong pang pinansyal kung kayo ay gagalaw. At ito po muna tayo, trabaho muna, mga kapatid. So, alam nyo, napakabait ng itong kapatid nating babae na to ni Ma'am Miso. Talagang nag-work, talagang win out po niya, no? Actually, yung mga leader diyan, sila Sir Arnel Gocong, Dante Talavera. Product po yan ni Ma'am Ma'am Miso, no? Alam niyo po, at very ka-proud kami na si Doc Miso ay nandito sa atin. Hindi po kami nagka-problema diyan sa mga leaders natin sa Mindanao, no? Wala po, hindi kami binigyan ng niyan sa national ng sakit ng ulo. Ever since po nagsimula ang Davao, no? Ang Cotabato area na yan, wala po naging problema diyan, no? Wala po kami naging smooth po ang leadership ng mga yan, ni Sir Arnel Gocong, Dante Talavera, Ma'am Lizelle Miso. Wala pong problema. Talagang galaw lang ng galaw sila, no? Project, everything. Ginagawa po nila lahat ng nasa nasa ating plataforma, no? Sa mga panukala po ng OGP, no? So, ito po, Ma'am Miso, wag ikalalaki ng ulo mo, no? Kami po ay, saludo po kami sa inyo sa national kasi you prove yourself, no? Pinatunayan mo na yung women empowerment, no? Ay, yung mga babae na kayo po ay pag kayo ay pinalakas at pinagkatiwalaan, kayo po ay may ibubuga, no? Mga babae, no? Proud po kami na Ma'am Lizelle, nandito po kayo sa Walgan Pilipinas, no? Opo. Yun po. Ang Ma'am Lizelle Miso ay isa sa mga magandang patunay na ang kakayanan ng babae, ng lalaki ay kaya rin tapatan ng mga kakayanan ng mga lalaki ay kayang tapatan ng mga babae, mga kapatid. Dahil dyan, mga kapatid, dahil po dyan, dapat po at nararapat lamang po na sila ay bigyan natin ng mataas at nauri ng pagrespeto at paggalang, mga kapatid. Sana po naintindihan nyo ang sinasabi natin, ha? Uulitin ko po, dahil po dyan sa kanilang mga pagpapatunay na sila po ay may kakayahan din na katulad natin bilang mga lalaki. Baka nga minsan kaya pa nila tayong higitan, ha? Nararapat lamang po na sila ay bigyan ng respeto at paggalang. Siguro naman po walang magdi-disagree dyan sa sinasabi natin, mga kapatid, no? Wala naman po siguro, mga kapatid, no? Kaya po namin sinasabi ito sa inyo, mga kapatid. Lalo po yung mga bagong pumapasok sa OGP. Hindi po natin gusto na tayong mga member ng OGP, mga kapatid, ay i-disregard natin itong mga babaeng membro natin or madaling salita yung maging po tayo sa kanila, unruly. Opo, wag tayong maging sa kanila, no, yung wag natin silang i-discriminate, wag natin silang madaling salita, wag natin silang bastusin, mga kapatid. Yan po, yun lang yun. Wag natin silang bastusin, igalang po natin yung mga babae sa OGP, no? Kahit po yung mga babae na wala sa OGP,
bigyan na po natin sila ng respeto, no? Huwag natin sila brasuhin, mga kapatid. Huwag natin silang brasuhin, huwag natin silang puwersahin, huwag natin silang ipahiya, mga kapatid. Maging gentleman po tayo, no? Alam nyo, mga kapatid, no? Bakit ko sinasabi ito? Ang mga babae po kasi ay hindi katulad natin, no? Physically po, malaki na pinagkakaiba, eh. Yung lakas ng katawan natin, muscle natin, tignan nyo, braso ng babae sa braso natin, ibang-iba na, no? Doon pa lang po, mga kapatid, no? Tapos yung pag-iisip natin, no? Sa pag-iisip ng babae. Alam niyo po, ang babae pa iba-iba isip niyan. Ang babae ay minsan unstable po talaga sila mag-isip, no? Kaya nga yung topic namin ni Tads Daily, no, yung paano mo yung ano, no, how will you going to ano, no, yung pag-iisip ng babae. Paano mo i-handle? Mahirap po, no? Talaga mahirap, no? Lalo pag yan ay may period, may mga pinagdadaanan. Dagdag mo pa dyan yung mga tinatawag na ano, no? Postpartum, no? Yung nanganak sila, magkaroon ng physical changes sa kanila, no? Marami pong ano, no? Factors po na nagiging dahilan ba't gano'n ang babae, no? Sabi ko nga sa inyo, pag period yan, nag-iiba yung mood niyan, no? Pag nanganak na po yan, nagkakaroon ng kadalasan, nagkakaroon sila ng postpartum, oh. Yung after giving birth, yan po yung anxiety or depression na dinadanas ng isang babae, no? So, dapat po unawain natin yung mga kababaihan natin, no? Lalo po doon sa mga kasama nating married, no? Opo, kaya nga meron kami ni Tads Daily ng Fixing a Home by Fixing the Man, no? Pinapatatag namin yung ano, no, yung mga lalaki, yun po yung topic ng Fixing a Home, Fixing the Man, no? Yan, minsan pasensya kayo, sineshare ko dyan sa OJP kasi nga baka naman sakali, no, at medyo may mapulot din po tayo dun sa mga topic namin ni Tads, kahit that is out of ano na yun, hindi na po walang kaugnayan sa baril, pero naniniwala po ako na sana may manunood at may makukuha rin naman pong aral, mga kapatid, no? But then again, ayun na po, ini-emphasize natin dito yung paggalang at pagrespeto sa mga babae. Habaan po natin yung pangunawa sa kanila, no? Opo. Lalo po dito sa loob ng OGP, no? Mortal sin po sa ating ganunin natin yung mga babae. Kasi unang-una po, kasama sa advocacy natin ng women empowerment, no? Suportahan po natin yung mga kapatid nating babae, no? Alalayan natin sila. Yun naman po yung mission natin, no? Kahit lalaki, alalayan, gabayan, tulungan sa abot ng ating makakaya, no? Pero kahit maaari po, huwag natin silang atakihin at walag natin silang, alam nyo, nakakalungkot po, no, mga kapatid, na kami po sa uniform service, explain ko sa inyo, no? Ako po, ilang seminar po ng gender awareness and development, gender sensitivity, ang dami pong training diyan para how we deal with female co-worker or personnel na kasama namin sa workplace, no? Kaya ang dami pong seminar niyan. So much so with the kami nga mga nasa uniformadong hanay, kasi siyempre po alam nyo, dyan madalas before nung araw daw, dyan daw madalas ang sexual harassment sa uniform service. Nung araw, yun ang kwento po. So, kaya ang nangyayari po ngayon, talang binubusog po sa mga seminar sa GAD, Gender Awareness and Development, yung mga gender sensitivity, yan po yung mga seminars na madalas po na kinakandak sa mga uniform personnel agencies and units, no? Opo. Para, alam niyo po, igalang natin yung mga kababaihan at alam natin yung mga batas na pumuprotekta sa kanila. Mga kapatid ko sa uniform service na nandito po sa One Gun Pilipinas, higit sa lahat, sa civilian, mas alam natin ito dahil halos lahat naman tayo dumadaan sa God training, sa gender sensitivity courses, no? Minsan yung mga civilian, maintindihan natin yan kasi hindi naman po, wala po silang tinatawag na continuous na education regarding sa ganyan, no?
lalo sa social dealings. Pero tayong mga uniform personnel, mas maging gentleman po tayo, mga kapatid. Mas maging gentleman tayo at mas habain natin yung pangunawa sa mga babae. Ini-expect po yun sa mga katulad nating nasa uniform service, no? Sana maasahan namin ito, mga kapatid, na ganun po yung sabi nga nila yung mga babae, nilalagay daw sa pedestal yan, no? Ito, no? I-empower natin sila, mga kapatid. Huwag natin sila i-disdain, no? Huwag natin silang ayan, tama si Sir Jimbo Quezon. Yes to women empowerment. Kaya nga yan lang, sa Rizal lang po, you will notice, alam nyo, sa Rizal, member yung lalaki, member din yung babae, yung asawa, no? Alam nyo bakit po namin ini-encourage na ganito, pati yung asawa isama na sa firing range, no? Alam nyo po, nagiging bonding din ng family, no? Kaya nga sabi natin dito, at pati anak, meron pong nung nasa Takarami Arcade ako, isang ban po ng sasakyan, nagpa-picture sa akin, puro OGP sila lahat, ano? Yan, natawa po ako kasi yun yung literal na, no? One Gun Pilipinas family, isang ban na pamilya, puro OGP, nanonood sa atin, no? That was last year, alam nyo, pagparada ko nung motor, yung motor ni Mrs. Sandal ako nun, yung kanyang Honda Rebel, no? Namukaan ako nitong mga, bumaba po ng ban, Sir Corix, OGP rin kami, nagpa-picture po doon sa tulay po rin sa may, Karami Arcade, may tulay po doon sa baba, doon po ako nagparada ng motor, Andun po yung ban nung isang pamilyang OGP, mga kapatid, no? Nagpa-picture po sa akin doon. Yung literal na OGP family, no? Parang ang daming babae doon, isang pamilyang OGP. So yan po, ayan, yan. Nakikita nyo yung Rizal, pag may activity, pati mga asawa, naka-jersey ng OGP Rizal yan, kasama namin yung mga asawa nila. Nagiging banding pa po ito ng pamilya. At kasama yung ating mga misis. At yung mga asawa, syempre, at least alam nila kung nasaan yung asawa nila, kasama pa nila. So this is the beauty of it, no? So, walang diskriminasyon. Sama nyo asawa nyo sa trial, walang problema po yun. Gusto rin namin, member yung asawa nyo. Kasi minsan may iiwan kayo, yung babae, ang protection na lang niya, yung baril din niya. Pag wala na po yung lalaki, yung asawa sa bahay. No? Julius Miguel Saludes, mabuhay One Gun Pilipinas. Hindi naman po ganun kahirap na itong ating gustong ipatupad, mga kapatid, na igalang po at irespeto ang mga kababaihan sa OGP, no? Kahapon lang po, tinapik ko na sa inyo yung kahalagahan ng relasyon, mga kapatid, no? Yung relasyon natin sa mga tao, no? So, when you say mga tao, it includes yung mga babae, mga kapatid. Lahat ng tao sa paligid natin. Hindi sinabing irespeto mo lalaki lang, o irespeto mo kasi senador yan, congressman yan, barangay chairman yan. Hindi po natin tinitignan yung estado sa buhay dito sa OGP. Kasi po, tinitignan natin dito pagkatao na po, no? Tama kanina Kuya Oscar, no? Kuya Oscar de los Reyes. Kaya tayo nagsasalak, sabi niya, Sir Coris, kasi nga, hindi na natin tinitignan kung sino yung tao, tinitignan na natin yung pagkatao. Malaki po pinagkaiba nung sino ang tao at yung pagkatao, no? When you say sino yung tao, yung kanya social status, no? Kung sino ba siya. Kaya nabanggit kong mga tao, no? Sa mataas na posisyon. Pero pag nag-usapan na natin yung pagkatao, wala pong tinitignan na social status yun. Hindi yun kailangan ganito ka, ganyan. Hindi po. Kahit po nandun kayo sa pinakamababang antas ng pamumuhay, pero ang pagkatao po ninyo ay maayos. Yayakapin namin kayo papasok dito sa OGP, mga kapatid. Sana po nagkakaintindihan, mga kapatid, no? Hindi po kami tumitingin dito ng social status, no? Sa una pa lamang po, yan po sinasabi namin. Ako po mismo, mababa lang po ang ranggo ko, mga kapatid.
Opo. Yan, si AJ, sabihin, magbababuhi lang yan, no? Alalay lang yan si AJ. Po. Kaya ko po jail officer 3 lang po. Mababa lang po ang kalagayan ko. Hindi po ako opisyal, no? Opo. Hindi ako junior officer ng BJMP. Ako po staff sergeant, jail officer 3 lang po ako, mga sir, mga ma'am. Sino po ako para tignan ko yung mga kalagayan sa buhay na kailangan ganito, kailangan ganito, hindi po yun. Tama ang Kuya Oscar de los Reyes. Ang tinitignan natin, hindi sino yung tao. Ang tinitignan natin, pagkatao. Mga kapatid. Masarap po mabuhay, mga ma'am, mga sir, no? Pag tayo po ay may maayos na pakikitungo at pakikipagkapwa-tao. Sana po, maraming kaibigan, no? Ito, magsusunod na apatyo, 30th apatyo, magkikita-kita na naman tayo doon, mga kapatid, no? Magsasama-sama na naman tayo, kwentuhan, kulitan na naman yan doon sa MOA, no? Masaya ito, mga kapatid, masaya ito. Ganun lang po tayo dito sa OGP, magturingan, sabi ko nga po, second family tayo. Ito ay extension ng ating bahay paglabas natin kasama yung OGP members. Pangalawang pamilya, mga kapatid. So, kung pangalawang pamilya natin ng OGP, igagalang po natin yung mga kasama natin dito. Huwag natin silang atakin, huwag natin silang bulihin, huwag natin sila i-rant. Igalang din natin yung opinion nila, no? At kung may mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, pwede naman pong pag-usapan yan, mga kapatid. I-settle natin, no, nang nakaupo, no? So, yun po yung value nitong women empowerment. Bakit kailangan nating bigyan ng paggalang ang ating mga kababaihan. Hindi lamang sa loob ng OGP, maging sa labas ng OGP. Maski po sa araw-araw na pamumuhay natin, no? Lahat po ng anak natin, babae, asawa natin, yung tagalinis ng lugar mo na yung janitor dito sa condominium na babae, gwardyang babae, yung tindera roon sa Walter Mart, yung tindera nung kumakain ng Paris dyan sa tabi ng EDSA na kinakainan namin ng anak ko. Huwag po tayong gagalang lang dahil sa social status ng tao na siya ay ganito, siya ay ganyan. Subukan po natin, bigyan natin respeto ng lahat ng taong kausap natin sa araw-araw. Ewan ko po kung di kayo maging masaya at maging masaya yung mga taong kausap nyo sa araw-araw. Imposible naman po yung ginalang nyo na sila, babastusin pa sila, no? Although may mga instances din pong gano'n, meron din. Pero bihira po yun. Pag kayo po ay nagbato ng paggalang, ibabato pabalik paggalang at respeto rin, no? So much so, yung mga taong nasa mataas na kalagayan, no? Yung mga taong nasa mataas na kalagayan o status, mas nag-e-expect po ang ordinaryong tao na kayo po ay kagalang-galang, no? So, dapat mag-reflect po yun sa behavior natin, mga kapatid, no? Mag-reflect po yun, makita sa atin na yung ating status, yung ating rango, yung ating posisyon ay deserve natin. Kasi tayo ay maayos na tao at mabuting tao. Kaya tayo nakarating sa pwesto na yan, no? Kung saan man tayo ngayon. Ayan, nasunod ang aking may bahay, si Bean Mags Velasquez, no? Ingat sa trabaho, ma'am. Yung misis ko po, duty po yan, bukas na yan uuwi, no? Pag-ingat ka dyan, misis, sa trabaho, ha? Oo. At ayaw mo, pag-pray kita na you will be, safe yung 24 hours duty, ma'am. So, yan. Ayan, yung misis ko, no? Yan, matapang yan, no? Oo. Pero, dinagalang ko yung aking misis, no? Oo. Nire-respeto natin yung ating mga asawa, no? So, lahat ng ating mga desisyon, hanggat maaari, alam nila, no? Yan. Pag yung misis ko, di pa ako umuwi, nagsiselfie ako. Oo.
Ito mga kapatid, mga kalalakihan, kapatid natin. No? Para yung mga asawa nyo hindi nag-aalala na kung saan-saan kayo nagpupunta, no? Yan ang ginagawa ko kay Mrs., no? Minsan kasama ko yung sa trabaho, nagsiselfie akong ganyan, o yan, o. Okay, umuulan kasi, nandito kami sa ano. Alam nyo, hindi natin ginagawa yan dahil takot tayo sa asawa natin. Ginagawa natin yan para makampante yung mga damdamin ng mga asawa natin, no? Na we are not doing something, no? Yung PC. Oo. So, ibig sabihin, ginagalang natin yung mga asawa natin, kaya pinaparamdam natin sa kanila na you don't have to worry kasi hindi naman, ito kami, dito ako ngayon, kasama ko yung trabaho, umuulan kasi kaya hindi ako nakauwi agad, nandito kami sa tabi ng gasolinahan o sa tindahan, nagpapatila ng ulan. Inform natin yung mga wives natin na gano'n, wag po yung parang ibabaliwala nyo sila, nag-aalala yan, o kung ano-anong pumapasok sa isip niyan. Lalo itong mga misis nating mahilig manood ng telenovela, nako, Diyos ko po, hindi ka umuwi ng maaga kung ano-ano naiisipin yan, mga kapatid. No? Ito, yan dito po biro, mga kapatid, totoo ito. So, ikampante natin yung mga isip ng asawa natin na tayo ay faithful, no? Sa kanila. So, mawawala yung agam-agam na nila na may ginagawa tayong kalokohan, no? O, kaya itong mga misis na mahilig manood ng telenovela, no? Baka minsan nasosobrahan na po kayo at naiisip nyo mamaya yung asawa nyo, ganun ang ginagawa, no? So, mahirap yan, mga kapatid, no? Yan, together we care, sabi ni John Francisco. So, yan, ayan po, hindi tayo takot sa asawa natin, bakit tayo nagre-report, no? Nagre-report tayo, mga kapatid. O, ito, ewan ko, tumatawa na yata si John Francisco sa sinasabi ko, no? Ito si Julius Miguel Saludes from Hong Kong. Ginagawa natin yun para makampante yung mga damdamin ng asawa natin na wala tayong ginagawang something fishy, no? Opo, yan ay paggalang at pagrespeto sa damdamin ng ating mga misis, ng mga ating asawa, no? Yung, ano ba yung description ng asawa? Yung ating kaisang dibdib, no? Yan. Opo. Tama po, sir. Tratuhin natin ang janitor kung paano natin tratuhin ang manager. That's good. Alam nyo, yung manager at saka yung janitor, pares yan human being, mga kapatid. Tao yan, no? Oo. Yung aso nga, minamahal natin yung aso natin, yung pusa natin, tao pa kaya? No? Ganun po, yun, Sir Luer G. Anderson, ay kapatid ko sa Iglesia ni Cristo pala, ito si Sir, no? So, yun po. Huwag po tayo maging harsh, mas malupit sa mga babae. No? Higit tayong binigyan ng lakas at kapangyarihan para tong mga babae na to ay ating protektahan, mga kapatid. No? Maging sa pag-aasawa, mga kapatid, ano ba ang aral sa atin ng Diyos? No? Ang sabi ng Diyos, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asa-asawa. Di ba? Sabi naman ng Diyos, mahalin ninyo ang inyong mga asawa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang church. So mahalin mo ang asawa mo na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang simbahan, sa kanyang church, sa kanyang iglesia, no? Iglesia is church, mga kapatid. Baka ma-misquote nyo ako, no? Iglesia is church. Yan po ang sabihin ng iglesia. Simbahan o sambahan. Igalang lang natin yung mga babae. Sana dito sa Wangan, Pilipinas, hindi po tayo kakitaan ng mga ganyang klaseng yung discrimination at saka yung alam nyo, yung dinidisdain. Alam nyo, yung paano ba tagulog itong disdain na ito? Yung parang mababa na uri pala ang tingin natin sa mga babae, no? Na disdain, no? Looking down, ang ibig sabihin ng disdain, parang we look down to this, no? We look down to these female figures, no? Itong mga kababaihan, no? Huwag natin silang tingnan na mababa, na tayo ay supreme, tayo yung mga lalaki, no? O, baka mamaya, yung ganyan thinking natin yun, baka hindi talaga tayo tunay na lalaki pag ganun tayo mag-isip, no? Opo. Kasi po, yung tunay na lalaki, wala pong iniisip yan na ako ay above sa lahat, no? Kasi ang tunay na lalaki po, kilala nyo yung sarili nyo, mga sir, mga ma'am, mga
kapatid namin kalalakihan. Kung tunay ka na lalaki, kilala mo sarili mo na lalaki ka. So, you do not need to prove something na hindi mo kailangan patunayang lalaki ka, no? Bakit pa po, no, mga kapatid, na simple lang po yan, no? Alam nyo, mas hinahangaan po yung mga lalaking maginoo, no? Ito, biro nga nung kanta, no? Maginoong medyo bastos, sabi, no? Pero alam nyo po, wag na yung bastos, no? Maginoo na lang, mga kapatid. Ako po, hindi naman ako magandang, hindi naman tayo gwapo, no? Actually, ang daming bash nga sa akin, kamukha ko raw si Diwata, no? Mukha daw akong tukmul, sabi, no? Nagsasalita sa social media, mukhang tukmul, no? Very confident daw akong magsalita, hindi naman daw, mukha naman daw akong tukmul, no? Mukhang tuko, yan. Kamukha daw ko ni Diwata, yung mga sinasabi ng mga ano, no? Critics natin, yan, pinurumot ko na yung buzzer, ginawa na natin silang critics para tumaas yung uri nila, mga kapatid, no? Critics na lang, no? Pero sa awa naman ng Diyos, pinakasala naman ako ng misis ko, no? Opo. Si misis ko, maganda naman yung asawa ko, hindi naman ako pogi, no? Hindi tayo gwapo, hindi tayo matipuno, no? Opo. Pero, bakit naman ako nagustuhan ng asawa ko, no? Yun po yung ibig ko sabihin, mga kapatid, no? Any rate, minsan po, hindi po, yung physical natin is just ano yan, tumatanda po yan, mga kapatid, no? Yung appearance natin, no? Yung mga muscle na malalaki pagdating ng araw, liliit yan pagtanda, no? Yung magandang kutis, kukulubot, no? Pero tandaan nyo, mga kapatid, yan sinasabi natin palagi. Pagtanda mo, lahat yan, mawawala lahat ng ganda. Sariwang balat, alam. Pero yung laman po ng puso ninyo, mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi yun na po yung pagkatao. Yung itsura po, superficial lang yan, panlabas yan. Tayo po ay susukatin kung ano po yung laman ng puso natin. At ano ba ang nagawa na natin para sa kapwa natin tao? That's the essence of life, mga kapatid. Ano yung purpose mo bilang tao? Yun po yung doon, tinitingnan. Ano bang nagawa mo na para sa kapwa mo tao? Para sa bayan mo at para sa Panginoong Diyos, no? Sana mga kapatid, na-emphasize ko sa inyo itong topic natin, sa live natin, tungkol po sa pagbibigay po ng paggalang at respeto sa mga kababaihan. Lalong-lalo na po sa mga member natin dito sa loob ng OGP. Huwag natin iparamdam sa kanila na second class sila rito sa grupo. What do I mean second class? Yung parang pangalawang ka lang, uri ka. Na this is a group for men only. Huwag po ganun sana. We should treat them equally, mga kapatid. Dapat po, as much as possible, hindi nila maramdaman na sila ay babae. Maramdaman nila na sila ay tao. Na sila ay, meron naman pong karapatan na tumanggap ng parehas na respeto kung anong tinatanggap na respeto ng babae, ng lalaki. Tanggapin din ng babae, mga kapatid. Napakadali pong intindihin ito, mga kapatid. Yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Napakadali po nito. Opo. Sabi ko nga, magpakatao lang po tayo, no? Ganun po sana, mga kapatid. So, yun. Si Sir Eduardo Senesio, yan, magandang hapon po. Si Tyron Jazz, magandang hapon, sir. Magandang hapon po. From La Union pala si Sir Tyron Jazz, no? Julius Miguel Saludes from Hong Kong, Alex Cabrales Cabiao, Charlie Tango, Sir Godwin, Ayala Andrew Carmelo. Yan, magandang gabi sa inyo, mga sir, no? Ay, magandang hapon po. Si Sir Emil Cuento, no? 110 anniversary sa Iglesia ni Cristo. Magandang hapon po sa atin. So, mga kapatid, yun po muna ang topic natin, ano? Mamayang gabi po, pag makapag-live ako, alam nyo, ipag-uusapan natin yung yung mga delay sa purchases, no? Mga delay sa purchases, yung mga nagiging problema pag bumibili tayo ng baril, no? I hope medyo mag-okay itong boses ko, mga kapatid. Medyo hindi po na, makikita nyo basag yung boses ko, no? So, ilang araw kasi tayong tuloy nagla-live, mga kapatid. Tuloy-tuloy po yung ating mga live para po sa paggabay sa mga kasama natin, no? So, yun. Tingnan ko po mamaya kung meron pa tayong energy para mag-live. I will take a rest for a while, no? Ang oras natin ay
alas 3:02 ng hapon, mga kapatid. So, try ko po mamayang gabi sana, kaya pa ng ating boses at may energy pa tayo, no? So, try ko po mag-live. Pag-usapan natin yung mga purchases, mga kapatid, na mga delay, anong nangyayari. Ay, don't do that, anak, ha? That is talking, okay? Don't do that, okay? Next time. So, yan. When I'm in camera, don't do that, okay? Good. So, yun. Isa na po kayo at yung bata ay naglalambing. Sinubukan tayo ng bubble gum, no? So, anyway, ayan nga po. At mga purchases, pag-usapan natin mamaya kung kaya ko pa mag-live, mga sir, mga ma'am, no? At sana po itong pag-uusap natin ngayon, sana po ay tumimo sa ating mga puso at isip na bigyan naman natin ng paggalang at respeto itong mga babae. Kung ano sana yung respeto at paggalang na binibigay natin sa kapwa natin lalaki, ibigay din natin sa kanila, mga kapatid. Opo. Huwag natin iparamdam sa kanila na sila ay pangalawang uri lang. Na tayong mga lalaki ang dapat laging nasa no? Tayo lagi ang nangingibabaw. Sana po mabago yung ganyang mga pag-iisip natin, mga kapatid. No? We treat people equally. Whether you're a man or you're a woman, sana ganun po. One Gun Pilipinas family tayo, mga sir, mga ma'am. Pamilya po tayo. Susi rito, paggalang, respeto, disiplina. Yun lang po. Hindi po mahirap sundan, mga kapatid. No? Hindi po mahirap. So much for that, mga kapatid. At magandang hapon sa ating lahat. Ng Sabado. At tayo muna magpapahinga, no? At mag-ingat tayo palagi. Sana makapag-live mamaya. Mag-ingat po kayo. At to God be all the glory. Ingatan po tayo ng Panginoong Diyos sa po ng ating pamilya. Gabayan niya tayo. Ayun, maraming salamat sa iyo, Admin Corexman ng One Gun Pilipinas. So yun, mga kaibigan, mga kapatid, no, mga katropa, mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles, malinaw po sa ginawang pagtalakay ni Corexman ng ating kababaihan, ating mga ina, asawa, kapatid, ay hindi dapat nating hindi respetuhin, no? Dahil po yung nagagawa ng lalaki, no, hindi natin sinasabing noon o ngayon, kaya na rin pong gawin ng ating mga kababaihan. Kaya dapat, ibigay din natin ng respeto sa kanila, lalo na sa mag-asawa. So, hindi dapat yung sasaktan mo asawa mo, di ba? Mumurahin mo, hindi ho dapat. So, kailangan talaga, ibigay din natin ng respeto. So, malinaw po yan. At siyempre, sa isang pagsasama, kung hindi nyo gagawin yan, talaga wala mangyayari. So, with that, mga kaibigan, sana po ay napulutan natin ng aral itong ginawang pagtalakay ni Corexman tungkol po dyan sa women empowerment, no? At sana matutunan po natin at sa susunod po ay meron pa tayong tatalakaying iba, no? Na tungkol din po dito naman sa fixing home by fixing man, no? Kung saan po ay magtatalakayan din po dyan sina Tads Daily at Idol Corexman. With that, mga kaibigan, sa oras na alas 10:29 ng gabi Philippine Standard Time, ay magpapala muna tayo at muli magbabalik siguro bukas kung makakabalik tayo sa ating Tuesday edition ng programang Tropa. Muli, ako po yung naging kasama, ka-jamming, kakosa, katropa, Rosel Lopez. At magandang gabi po sa ating mga ka-gunners, sa ating mga netizen, mga Damer Cats, at sana po ay maging mapayapa ang ating magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date.
Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are Talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Shout out dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woo! Hi, this is Sokang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.